Magandang araw mga boss. After mapagawa ni customer yung sasakyan niya dito sa harapan dahil nga sa ito ay nabangga, ang gusto niya mangyari, scan ko daw itong makina. Baka meron daw lumabas na fault code. Pero i-change oil ko muna at palitan ng fuel filter. Kaya gamit itong boxes sa number 17, luluwagan ko itong drain plug. Pag maluwag na yan, tuluyan ko ng tanggalin yan mga boss para mapatulo ko na itong lumang langis. At ito nga mga boss, dahil nga sa lagpas na si customer sa due date niya, medyo lumapot na itong langis ng husto. Kaya nga kung makikita niyo naka-fast forward na 'yan, pero yung pagpatak ng langis halatang-halata pa rin na sobrang lapot siya. At dahil kaunti na lang naman na yung tumutulo, ipakapit ko na sa thread itong drain plug niya. Tapos gagamit ako diyan ng box thread sa number 17 para higpitan ko. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin diyan, magsasalin ako ng langis na pang-flashing dito sa makina niya. Siyempre naman yung gagamitin kong langis na pang-flashing dito sa makina ni customer, yung madalas kong gamitin, itong Rev X40. Actually mga boss, itong Rev X40, gamit din yan ng mga pampaserong sasakyan gaya ng jeep. Bukod sa mura kasi yan, nakakatanggal din yan ng mga lumapot na langis na kumapit nga dito sa loob ng makina. Kaya nga kung makikita nyo, mapa-gasoline, mapa-diesel, ayan ang ginagamit kong pang-flashing. Kaya na mga boss, naisalin ko na yung 3 litro, kaya pa-start ko na itong makina. After nyo mapa-start itong makina, hayaan nyo lang siya naka-idle. Hindi nyo kailangan niyang i-revolusyon. Wala kayong ibang kailangan gawin. Kundi hintayin nyo makonsume yung oras na ibinigay nyo. Gaya nito mga boss, dahil nga sa masyadong marumi or malapot na itong langis niya. Kaya ang ginawa ko, 10 minutes kong hinayaang naka-start itong makina para sigurado ako na maganda yung magiging resulta ng pagpa-flashing ko dito sa makina. Ayun mga boss, na-consume ko na yung 10 minutes kaya switch off ko na itong makina. After ko nga ma-switch off itong makina, syempre, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. Tapos gamit yung box thread sa number 17, luluwagan ko itong drain plug para ma-drain ko yung ginamit kong langis na pang-flashing. Pag maluwag na yung drain plug, mga bossing, kamayin nyo na yan para mas mabilis nyo ang matanggal itong drain plug, di ba? Nakita nyo yung langis? Ayan na yung kahalagahan na nagpa-flashing kayo. Kita nyo naman, gumamit na ako ng malinis na langis dyan, pang-flashing nga dito sa makina, pero maitim pa rin itong langis ni customer. Kaya diyan ko masasabi na malaking bagay talaga yung nagpa-flashing kayo ng makina pag nag-change oil kayo. Punta muna ako dito sa location ng oil filter niya. Importante mga boss, pag nag-change oil kayo, syempre naman dapat itong lumang oil filter, papalitan nyo yan. Gamit nga itong oil filter rinse ko, luluwagan ko itong lumang oil filter. Pihitin nyo lang yan mga bossing pakaliwa. Pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin yan para tuluyan nyo nang matanggal itong lumang oil filter. At syempre naman dapat may naka-ready pa rin kayong pansalo nitong tumutulong langis para hindi kayo masyadong magdumi dyan sa lapag nyo. Ayun mga boss, kung makikita nyo natanggal ko na itong lumang oil filter, balik ako dito sa oil pan nitong makina para makita nyo kung meron pa siyang tumutulo. Kita nyo mga boss, ano, wala na siyang tumutulo. Kaya ang gagawin ko dyan, bubugahan ko ng hangin itong loob ng makina gamit nga yung blower ko. Kung mapapansin nyo, ayan oh, bigla siyang may tumulo. Ayun ang kagandahan mga boss kapag hinahanginan nyo rin yung makina nyo kapag nag-change oil kayo. Mas maganda bumili lang kayo ng blower, yung katulad sa akin. Nandyan naman yung link nakalagay. I-fast forward ko na itong video mga bossing dahil nga sa wala na siyang tumutulo, pwede ko na ngayon punasan itong oil pan, yung pagkakabitan ko nga ng drain plug. After ko nga mapunasan yan, ipakapit ko na sa thread niya itong drain plug. Tapos gagamit ako dyan ng box thread sa number 17 para i-final ko na yung higpit. Okay na, punta na ako dito sa base ng pagkakabitan ko nga ng bagong oil filter. Siyempre naman, bago ko ikabit yung bagong oil filter, dapat punasan nyo muna itong pinaka-base niya. Importante na malinis yan bago nyo ilagay yung bagong oil filter. Na after nyo nga mapunasan yan, ito namang bagong oil filter, yung o-ring niya, importante naman na pinahiran nyo yun ng langis. Para pag hinigpitan nyo nga itong bagong oil filter, hindi mapilipit yung o-ring. At sa paghigpit naman itong oil filter mga boss, kung kaya nyo kamayin lang, okay lang naman yun. Kaya lang ako mga boss, alanganin kasi yung pwesto ng oil filter, kaya wala akong pwersa para kamayin ko yan. Kaya ginamitan ko siya ng oil filter rinse para mahigpitan ko siya ng maayos. Tandaan nyo mga boss, sa paghigpit itong oil filter, wag naman yung sobrang higpit, yung tama lang. Na pag okay na yung pagkakahigpit nyo nitong bagong oil filter, pwede na ngayon kayo bumalik dito sa ibabaw ng makina para magsalin ng langis. May naka-ready si customer na 7 liters.
Pero hindi ko isasalin lahat 'yan. 6 liters lang muna yung isasalin ko. Siyempre para sigurado gagamit ako ng dipstick. Para sigurado ako na hindi ako sosobra sa pagsalin ko nga ng langis dito sa makina. Tandaan niyo mga boss, mas madali magdagdag ng langis sa makina kaysa nga yung sumobra kayo sa pagkarga ng langis tapos magbabawas, mahirap yun. Ayan mga boss, naisalin ko na yung 6 na litro ng langis, hugutin ko na itong dipstick tapos pupunasan ko yan. Tsaka ako ngayon ibabalik ulit itong dipstick, itutusok ko ulit yan, ibig kong sabihin. Tapos hugutin ko yan para malaman ko nga yung exact na sukat ng langis. At kung makikita nyo, nasa pangalawang guhit na siya. Ibig sabihin, naka-full na. Ayan, the best niyan, ibalik ko na itong dipstick, tapos itong engine cap niya, ilagay ko na rin yan, tsaka ako ngayon pa-start itong makina. Tandaan niyo mga boss, pag napa-start niyo yung makina, switch off niyo yan, tsaka niyo sukatin ulit yung langis. Pag kulang, dagdagan niyo. Start ko na itong makina. Dahil sa napa-start niyo na itong makina, after 3 minutes, switch off niyo rin yan para masukat niyo ulit yung langis dito sa dipstick. Kaya nga nung sinabi ko, pag kulang, dagdagan nyo. Kaya lang ako mga boss, dahil sa magpapalit ako ng fuel filter, switch off ko itong makina. Tapos, gagamit ako dyan ng plier para mailis ko nga yung clamp dito sa dalawang fuel hose. Nang sa ganun, matanggal yan sa pagkakaipit. Okay na, tanggalin mo na rin yung connector dito sa ibabaw ng fuel pump. Ayan mga boss, oh, yung hinugot ko na socket wire. Tapos itong fuel hose, tanggalin nyo na. Kaya lang, masyado siyang makapit. Kaya kailangan dumiskarte kayo dyan. Ipitin nyo yan ng plier, tsaka nyo pihit-pihitin. Kasi pag biniglahan yung pihitin yan mga boss, pwedeng masira itong kinakapitan ng fuel hose, yung upper pump, masira. Kaya dapat dahan-dahanin nyo at alali lang sa paghugot nitong fuel hose. Makukuha yan sa dahan-dahan. O, di ba? Dahan-dahan ko lang natanggal. Ganon din dito sa isa pang fuel hose mga boss. Pag matigas siya tanggalin dahil nga sa kumapit yan, gawan mo ng paraan na hindi siya mapipwersa. Pihit-pihitin mo itong fuel hose. Pag maluwag na siya, tsaka mo ngayon itulak na yan pababa. O, di ba? Maluwag lang siya tanggalin pag gano'n ang style. Pag okay na, natanggal mo na yan, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 12 para matanggal mo itong bolt na number 12 dito sa ibabaw ng upper pump mo. Importante na matanggal mo yan para yung pinaka-stopper niya mag-release. Nang sa ganun, mahugot mo nga itong fuel pump filter assembly. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong bolt na number 12. Tapos kung makikita nyo, dito sa likod ng fuel pump, yung pinaka-stopper niya dyan mga boss, tinatanggal ko siya. Parang flat bar lang naman yun mga boss, ng itsura niya, letter L. Hindi ko na ipakita sa inyo mga boss, pasensya na. Pero pag nailihis nyo na yun, pwede nyo na ngayon iangat itong fuel pump filter assembly. Para hindi kayo mahirapan sa pag-angat nitong fuel filter assembly, nakita nyo diba, inuga-uga ko tapos biglang inangat ko. Tapos yung isa niya pang connector dito sa fuel pump mga boss, i-disconnect niyan. Ayan mga boss, oh, ipipress nyo lang naman yan tapos sugutin nyo na itong connector niya dito sa fuel pump filter assembly. Ayan mga boss, kung makikita nyo, na-disconnect ko na itong connector niya. Kaya dito naman tayo sa pag-disassemble ng fuel pump filter assembly. Bago nyo nga simulan yung pag-disassemble dito sa fuel pump filter assembly, meron kayo diyang arrow na tatandaan na importante para yung pagkabit nyo ng fuel hose dito sa upper pump nyo, hindi magbago or hindi siya kapusin. Ayan mga boss, so dito sa housing niya may arrow, yan yung tinuro ng daliri ko. Pati dito sa lock ring niya, yan yung pangalawang ituturo ng daliri ko, arrow din yan, papunta na yan dito sa upper pump. Dapat yung tatlong arrow na yan mga boss, pag na-assemble nyo na ulit itong fuel pump filter assembly nyo, balik ulit siya sa dati, tapat-tapat silang tatlo. Pero sa ngayon, tanggalin ko muna itong lock ring niya. Importante na maisagad nyo yung mga boss, tsaka nyo ngayon dahan-dahan iangat itong upper pump. Medyo matigas yan, pero dahan-dahanin nyo lang sa pag-angat. Ayan mga boss, oh. Isa pa kasi sa problema nito mga bossing, hirap na siyang humatak. Tignan nyo naman yung fuel filter niya, barado na pala. Kaya nga, ganun yung nararamdaman na ni customer. Yun nga mga boss, para sigurado ako, inimbestigahan ko yung misis niya kung saan sila nagpapakarga. Aba, dun pala sa mumurahin. Pwede na rin. Kaya lang, sabi ko nga, yan lagi yung mararamdaman niya. Hirap umatak, tapos itong fuel filter niya, pagdating ng change oil, palit na rin agad. Actually, dapat every 10,000 or 20,000 bago magpalit ng fuel filter. Kaya lang, si customer, every 5,000 ako nagpapalit. Actually mga boss, hindi naman nagtitipid si customer. Hindi niya lang talaga alam na may pagkakaiba yung mumurahin na diesel dun sa tinitinda na gas ng 3-player.
Balikan ko na nga itong ginagawa ko mga bossing. Kung makikita nyo, tinanggal ko yung lumang o-ring dito sa housing ng fuel filter. Ito na ngayon yung bagong o-ring na ilalagay ko. Sa paglagay niyan mga boss, nakita nyo, di ba? Napakasimple lang naman. Kumbaga, basic na basic. Kayang-kaya nyo. Tapos ito na ngayon yung bagong fuel filter. Tsaka ako ngayon ilalagay itong upper pump niya. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, syempre, i-check nyo muna yung arrow niyan. Dapat yung arrow, ayan o, yung tinuturo ko, may arrow siya dyan na nakalagay Itatapat nyo yan dito sa arrow ng housing ng fuel filter nyo. Hanapin nyo yung arrow dito sa housing mga boss. Ayan, makikita nyo yung tinuro ng daliri ko, ayan na yung arrow niya. O, yung arrow ngayon na nakita nyo dito sa upper pump, yan yung tinuro ko ulit ng daliri ko, itatapat nyo yan dito sa arrow ng housing ng fuel filter. Importante na magkatapat yan. Kasi nga, ang magiging problema kapag hindi sila tapat, yung fuel hose, hindi siya aabot, iiksi. Kaya importante na magkatapat yung arrow ng upper pump at yung arrow ng housing ng fuel filter mo. Pagtapat na sila mga boss, tsaka mo ngayon i-press itong upper pump pati yung housing o kaya itukod mo sa tuhod mo itong housing, tsaka mo ngayon idiin itong upper pump hanggang sa lumapat nga siya dito sa fuel filter housing. Ganun lang naman mga bossing ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala dahil wala namang big deal dyan. Basta ang mahalaga, after nyo magawa yung trabaho nyo, mailak nyo itong lock ring, yung tatlong araw niyan, tapat-tapat sila. Ayan mga boss, kung makikita nyo, chinecheck ko, lumapat na itong upper pump dito sa housing. Kaya ang gagawin nyo, i-roscast nyo na ngayon itong lock ring niya. Pihitin nyo na yan para humigpit na ng tuluyan itong lock ring niya dito sa fuel pump filter assembly. Hindi na siya ngayon magkaroon ng tagas. Gaya nga ng sinabi ko, dapat yung arrow, tapat-tapat silang tatlo. Kaya lang itong lock ring niya, yung arrow dyan, hindi pa nakatapat. Kaya kung makikita nyo, pinipihit ko pa itong lock ring. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nagtapat na yung tatlong arrow dito sa fuel pump filter assembly. Pag ganyan, okay na. Pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong fuel pump filter assembly mo. Kaya alam mga boss, mahaba pa itong video dahil nga sa i-scan ko pa itong makina ni customer. Kaya pakiabangan sa last part at muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.